Hello brothers and sisters, welcome to my channel, Biblia, ang sasagot. Nandito tayo para mag-mass indoctrination, ang dating daan. Tara, samahan niyo ako at pakinggan ang ating mass indoctrination. Kung dapat sana naturuan sila ng aral ni Kristo, hindi puro bagay sa lupa ang kanilang napaghandaan o napagkaabalahan. Pagkain, pag-inom, pananamit, mga tahanan, propesyon, negosyo, puro sa lupa lang. Hindi po ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Diyan tayo maiiba. Kung tatanggapin niyo ang aral ni Kristo, iyan ang magbibigay ng pagkakaiba sa atin at sa mga taong hindi naturuan ng aral na ito. Ang hindi kasi naturuan ng aral na ito, puro lang sa lupa ang kanilang hinahanap. Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 21. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. 34. Dadapwat, mag-ingat kayo sa sarili, baka makalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsumapit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Yan. Mag-ingat kayo, sabi ni Kristo. Ito ba pinangaral ba nga ito sa inyo, mga kababayan? Baka makalugmok ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit ng ukol sa buhay na ito. Baka biglang dumating yung araw na mamamatay ka, darating ang paghuhukom, darating ang Panginoong Hesukristo. Baka pagdating ng araw na yon ay maging silo sa iyo. Silo na hindi ka na makakawala sapagkat hindi mo ginugol mo ang buhay mo sa mundo ayon sa prescription o sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa mo sa mundo? Mag-ingat kayo, wika sa inyong sarili. Baka makalugmok ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan, sa mga sumakit sa buhay na ito. Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo. Pinapakinggan ko si Bill Gates Isa sa pinakamayamang tao sa mundo. At sinusubaybayan ko ang mga istorya tungkol kay Jeff Bezos, na ngayon pinakamayamang tao na nalagpasan na niya si Bill Gates ng mahigit kalahati. Tingnan ko si Bill Gates, ang kanyang project puro tungkol sa mundo. Gumawa ng GMO, pamparami ng pagkain. Gumawa siya ng mga bakuna, nakakapasila sa papinsala sa mga tao. Yung mga donate sa charity, para bang
may hinala akong hindi maganda na nagdo-donate siya, kagaya ng ginawa niya sa Africa. Binigyan niya ng mga binhi ang mga Afrikano. Pero mga GMO, mga genetically modified, nawawala na yung original na binhi na nakaloob ng Diyos. Yan ngayon ang aking nakikita natin umiiral sa mundo. Malalaking kamatis, malalaking bunga ng prutas at gulay. Kasi GMO na nakakasama sa katawan. Nakakasira ng mga selula ng katawan para tayo ay magkasakit ng malulubhang sakit sang-ayon sa mga scientifico. Pero na ang pinagkakabalahan ni Bill Gates. Ang gumawa ng bakuna, bilyong kasi ang kita dyan sa bakuna. Ang sasandaan yung bakuna na dengue na binili ng pamahalaan Pilipinas ilalim ng nakaraang administrasyon. Kung ilang bilyon yun. Marami namamatay. Hindi naman pala aprobado yun. Nagbili na sa Pilipinas. Ngayon, sisihan ang mga opisyal sa gobyerno. Sa ilalim ng Presidente Pinoy. Yan ang pinagkakaabalahan ni Bill Gates. Mga bakuna, kasi maraming pera dyan Pero wala kang makita na effort ni Bill Gates na ang tao hikayatin na magbalik sa Diyos. Hindi kataka-taka sapagkat nasa mentono siyang ateiste. Gaya rin niyang pinagkakabalahan niyang na tinatawag na Masonry. Eto, meron siyang tonong ateiste. Sabi ni Bill Gates, pakilagay nga sa screen kapatid na Daniel. Ito po. Sabi ni Bill Gates, I don't know if there's a God or not. But I think religion's principles are quite valid. I don't know if there's a God or not. Para sabihin to ng isang napakayamang tao na pwedeng bumili ng bansa. Ano yan? Napaka-stupido niyan. Bilo mo, may mapatulog mo sa ibang tao. Mai-influensya mo na para bang walang Diyos. Ideya po ni Satanas yan at ateiste yan nang hindi naniniwala sa Diyos. Yun ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Yang itakwil natin ang paniniwalang sa Diyos. Napakahangal na paniniwala. Yung paniniwala ni Charles Darwin, Big Bang, yung primordial soup, ng evolution, yung natural selection, lahat ng yan, mga bagay na estupido. Katarantaduhan lahat yan. Na yung mga bagay na yan ang nagsasabing sa mga tao na walang Diyos. Isang malaking kamang tingnan mo lang ang buhay, ang order ng universo. Kung walang Diyos, sino ang gumawa niyan? Sino ang nagplano niyan?
Sino ang nag-maintain yan? Estubidong walang nag-maintain yan. Walang gumawa. Nagditawan ng basta. Hindi po totoo yan. Napakaraming yan sa mga Bible exposition. Ayoko na lang balikan. Ngayon, para ang tao magsakripisyo ng maraming bagay, gaya ni Bill Gates na nagpapakayaman, pero walang preparasyon para sa buhay na walang hanggan. Si Jeff Bezos naman, mas mayaman na sa kanya. Ngayon, ang pinagkakabalahan naman ni Jeff Bezos, maggawa ng mga rocket ship na pupunta sa buwan, pupunta sa Mars, at ipapasyal daw niyo mga tao doon. Papayag ka bang 200,000 para makasakay ka, tapos pupunta ka sa Mars. Hanggang Mars na lang sila. Hindi sila makakapagpas sa Pluto. Hindi sila lalo makakating sa langit. Mas malayo yung langit. Kaya po, mga kababayan, kaya ko lang sinasabi para manira, para lang i-emphasize sa inyo ang salita ng Kristo. Doon sa 20:21 ng 24 ng Lucas, ang sabi po ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong mga puso sa katawan, sa kalasingan, at sa pagsumakit sa ukol ng buhay na ito. At dumating sa inyo ang biglang kamatayang parang kaya ng silo. Mapapahama ka parang silo. Parang isdang na silo. Hindi na makawala. Parang ibon na nabitag na hindi na makawala. Gano'n na mangyayari sa mga tao. Ang kanilang konsentrasyon, ang kanyang kaisipan, puro lang nasa bagay na pangbuhay na ito. Yung pagsusumakit sa kalayawan, sa katakawan, sa kalakasingan, sa masumasamakit sa ubuhay na ito. Kasi hindi ito ang pinal, nakakapatid. Hindi ang buhay sa mundo ang ating lamang mararanasan. At per our life on earth, we are going to continue to exist into the eternity. But you are given the chance to choose in which are the eternity are going to. Whether it's in life everlasting or in everlasting condemnation. You did not follow the will of our creation. Kaya, sa punto na yan, mga kapatid, gusto ko kayong hikayatin. Maiba tayo sa ibang relihiyon na for prosperity, nayaman ka, nagbigay kayo ng ikapo, dadamay negosyo, mga sa pastor na yan, sa mga yung pastor na yan, kung walang sinasabi kung di pera, mga pastor ang mga iniisip sa lagi ay ang mga bagay sa lupa, hindi nang umiisip ng kung ukol sa darating sa 3:19 ng Pilipos. Pakinggan nyo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Apang lupa ang iniisip niyan, no? Ang kanilang wika, ang kinatnatnan ay ang kapamakan. Ang kanilang Diyos ang tiyan. Ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay ukol na sa lupa. Kita nyo? Yan ang mga pastor sa panahon ngayon. Ang pinaglilingkuran ng tiyan, hindi ang Diyos. Hindi si Kristo. Puro panglupa ang iniisip. Basahin natin ang Roma, Kapitulo 16, versikulo 18. Pakinggan niyo mga kapatid. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagpapasipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may iinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan. Hindi talaga sa Diyos ang naglilingkod ng mga yon, mga pastor na yon, kundi sa mga sariling tiyan ng loloko ng mga yan. Nililibang ka nito sa mundo .
Yayaman ka, kapatid. Yayaman ka. Yayang galing, gagaling. Mura-mura. Ingat na mo yun. Mura-mura, yayaman, gagaling. Si Bin Laden naman. Isipin mo na ikaw ay nag-ibigay ka ng ikaw po. Isipin mo na kung anong kulay ng kotse mo at bibigay sa iyo ng Diyos. Doon nilalilibang ang tao. Doon nilalilibang yung prosperity gospel na sinasabi nila. Mga bagay na ukol sa lupa. Ang mga ito hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Hindi po ganoon ang doktrina ni Kristo Ang doktrina ni Kristo may kasamang ibang bagay na tiyan. Our life on earth. Basahin po natin ang doktrina ni Kristo. Kaya sabi niya, kung ang pagkain, kung pananamit, kung bahay, kung tahanan, huwag kayong magbabalisa dyan. No? Ang hanapin ninyo ang kanyang kaharian. Yung kanyang katwiran, ang Diyos ang hanapin mo. Yung mga bagay na pinagkakabalisa mo, idadagdag sa diyan, ibibigay yan ng Diyos. Pero ang unahin natin, ang hanapin, yung Diyos, yung kanyang pag-aari, yung kanyang katwiran. Ang mga pastor ngayon, ikinukondisyon ang isip natin na mga makalupa. Kayamanan, papayamanin ka, magbigay ka ng ikapo. Kaso agabado ka, siya ang yung mayaman, kami ang bibigay mo at ikaw nawawalan. No? Talagang yumaman talagang pastor Pabigay ikaw po panghangapan, pagpapalain ka. Darating ang pagpapalang, magkakapahabahay ka, magkakakos ka, magkakareplano ka. Yung mga pakinggan ko si Moses Riulo, pinagluloko tayo mga tao na to. Magbigay kayo. At ayaman kayo ngayon. Inuutos sa iyo ng Diyos ngayon, magbigay ka 900 riyad. Yayaman ka. Niloloko ng mga Brasileño. Punta kami sa Brazil Yung nakabit sa Brazil payamanin kayo ng Diyos. Bibigyan kayo ng tawag niya financial anointing. Yung sinasabing financial anointing dating sa'yo. Gulat ka na lang, yayaman ka. Pero bago ka bigyan ng financial anointing, makinig ka muna nanalangin ako. Bago ka mananalangin, magbigay ka muna ng 900 riyad. Nihuloko ang tao. Pakinggan nyo. Yan. No? Kita nyo ang kalawalan yan. Tindi ng kalawalan. Walang kanya yan. Payayamanin ka daw ng Diyos. Manalangin na siya. Tapos panalangin yung manalangin. Gumawa ka daw ng commitment ng 900 Brazil riyad. Sa yung 900 riyad yun sa Brazil, dito sa Brazil, 25,000 pesos yun. Humingi mo sa 25,000 pesos para kanya panalangin, para ikaw yumaman. No? Iba kalawalan niya yan. Ba't daw ang 900 niya hindi niya? Kasi daw yung oras na yun, year 2009. Noong 2020. 2,000 na. Moras ang 50,000 pesos na. Ganyan yung kalangya pastor sa pastor ngayon. Malangya. Ang tindi ng mga kawalangya nito. Sana kita yung Bibliang humihingi ng Diyos ng 2009 hinga 900. Ang tindi. Yung mga pastor na yung sinasabi ng ating apostol na si Pablo na hindi naglulungkod sa Kristong Panginoon kung hindi sa sariling tiyan. Yung nasa 3:19, mas matindi. Ang sabi doon, ang kanilang hihinatnan, ang kanilang kapamakan, ang kanilang Diyos ay tiyan. Ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Nag-iisip ng mga bagay ng ukol sa lupa. Napakawalang yan mga ito. Napakawalang iya. Yayaman tao, ikaw ang yayaman kasi bibigyan ka ng 900.
25,000. Kung 1,000 ang nagbigay ng 25,000, mayroon ka ng 25 million. 2,500,000. Siya na unang lumaman bago ikaw. Hindi naman sa'yo, hindi naman sigurado na bibigay. Nagsasalita ng loloko lang. Yan. May mga branches yan sa Pilipinas Victory yata yan. Puro prosperity. Hanggang Pilipinas mahirap pa rin. Yan yung mga sinasabing mga tao na yan, mga kapatid. Ang bagay ng ukol sa lupa, doon nila nahihinig kahit ang tao, labag kay Kristo yan. Hindi po tayo dito lang sa lupa ang ating kalkulasyon sa buhay. Dahil samantalang nasa lupa tayo, paghandaan natin ang buhay na darating. Meron po kasi yun. Ito po ang nawawala sa tema ng mga relihiyon, yung buhay na darating. Na dapat samantalang nasa lupa tayo, paghandaan na natin ito. Kaya sabi ni Kristo, hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Yun yung parang sa darating kaharian ng Diyos Yun ang darating ang lahat ng bagay na ito, yung iniisip mo sa lupa, pagkain, pananamit, inumin, dadagdag yun. Makikita nyo sana ang puntong mga kapatid. Ang ipinapauna ni Kristo, yung bagay na Panginoon Diyos, yung bagay na makalangit, yun ang una dapat. At yung kailangan mo sa lupa, idadagdag ng Diyos yun. Pag ikaw ay inuna mo, yung kanyang mga bagay ukol sa langit. Sa 6:9 ni Mateo, pakinggan nyo ang mga nakasulat. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga, ang kalawang. At dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kung di, na magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kita nyo? Talagang hindi panlupa ang direksyon ng katuruan ni Kristo. Ngayon, ang daming tuturo. Mga Kristiyano raw sila. Ang Katoliko, Kristiyano. Ang Sabatstanas, Kristiyano. Ang Saksi ni Jehovah, Kristiyano. Kung Kristiyano kayo, bakit ang pangunahing tuturo kayo panlupa? Bagay na ukol sa lupa. At yung ukol sa langit, wala. Bihirang marinig yun. Yung mga bagay ukol sa langit. Ang naririnig sa pare at sa sermon, politika. Galit kay Duterte, pinalalangin si Duterte na mamatay. Biniin yung pare na yun. Yung galit sa administrasyon dahil hindi nila kapartido, yun ang tinatalakay nila sa mga misa. Para ituro sa tao yung mga bagay ng ukol sa langit, napakalayo sa isip ng mga pastor na sa panahon. Magandang kapilya. Ang aming kapilya malalaki. Mas maganda sa Katoliko. Yung panlupa rin yun. Mga Iglesia ni Cristo. Yan. Yung aral na nagsasabing bias sa ating panahon. Pero kung tayo'y magpapaturo ng doktrina sa ating Panginoong Jesucristo, ang uunahin natin, sana natin, hanapin mo muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Ang lahat ng bagay na ito na inyo, yung bagay binanggit niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin. Sabi niya, sa versikulo 20, nag-umpisa tayo sa versikulo 25, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung anong yung kakainin, kung ano ang inyong dadamitin, iinumin, at sa inyong katawan, kung anong yung dadamitin. Hindi nyo dapat ibalisay sa Panginoong Jesus. Pinaitik namin yung mga ibon. Hindi naghahasik. Hindi gumagapas.
Hindi nagtatanim, hindi nagbaba. Pero pinakakain ng iyong ma. May nakibang na ibon namatay sa gutom. Ibon na nahuli ng taong kinulong, pwedeng mamatay sa gutom. Pero ibon na malayang nakakalipad, hindi mamamatay yun. Maraming pagkain yun. Pwedeng kumain yung gagamba. Pwedeng yung kumain ng lamok. Pwedeng kumain ng balay, mais, kung ano-ano. Hindi ma-agribrar yun. Mga ibon sa langit. Hindi naghahasik, hindi nagtatanim. Pero pinakain ng iyong ama ng kalangitan. Bibigyan talaga higit kayo sa halaga kaysa kanila. Bakit kayo? Buhay nyo, iguguloy nyo puro sa pagkain at pag-inom. At mga kalaywan, biski na pananamit, hindi nyo ba nakikita yung lirio sa parang? Yung mga lirio, yung mga damong, ang gaganda ng mga kulay ng damit. Ang gagulay-kulay nila, yung mga lirio. Ang tawag sa English nun, and why take the element on considers of lilies of the field, how they grow, they toil not, neither to, and that is, and saying to you that even Solomon, in all his God glory, was not arrayed like one of these. Kita nyo? Mga lilios sa parang. Ang gaganda ng itsura, mga bulaklak niyan. Si Solomon sa kanyang pagkahari, napakayaman niya. Hindi siya nagpakasuot ng isa ng mga ganitong magagandang kulay na, ba't mo alalahanin damit mo? Ba't alalahanin mo pagkain mo? Huwag niya nang unahin mo. Magka-Diyos ka muna dyan, nagbibigay niyan Siya nagbibigay ng pagkain at ang buhay mo, alalahanin mo. Ang Diyos ang may hawak niyan Kung sumunod ka muna sa Niya, pwede ka naman gawin ng Diyos ang ingatan ang buhay mo. No? So sumunod ka muna sa Kanya, pwede ka naman bigyan Kanya ng mga makakain. Kanya yan Kung sumunod ka muna sa Kanya, hindi ka mauuwaw, hindi ka magugutom. Hindi ka mamamatay ng gutom, magsusunod ka muna. Obserbasyon yan ng isang taong matuwid, ang sabi ni David sa aklat ng awit. Pakinggan nyo. Nagmasid siya sa buong buhay niya si David. Sabi niya sa 3:37-25 awit, ako'y naging bata at ngayon matanda. Ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Yan. Yung palang matutuwid na tao, hindi pabayaan ng Diyos ng palimos ng tinapay. Huwag kayong masasaktan. Mga kababayan, huwag kayong magalit sa akin. Kung ikaw lang ay mabubuhay ng matuwid, hindi ka pababayaan ng Diyos na ang anak mo ay magpalimos ng tinapay na kahit ng anak mo, kahit ng apo mo. Bakit po? Meron kang Diyos sa buhay Naranasan kong kasi ito nung naranasan ko, alam niyo kung bakit. Si sententres na ako, saan nyo ng kapatid, meron na magsalita sa mga kasada, ako po ay galing sa isang pamilyang hindi mayaman. Yung aking ina. Yung sa pamilyang mayaman. Kamag-anak ng mayaman sa syudad. Kagaya ng kapatid ng Daniel, yung kanyang pamilya galing sa mayayaman din. Isa pinakamayaman sa Pilipinas yun si Rason na kayang tiyuhin. Ako naman, yung akin naman family, threesome, father side, mayaman po yun. Pinsang buo ko yun si Noel Soriano na dating presidente ng UP. Na campaign manager ni Cory Aquino. Nung siya tumakbo sa kanyang presidente, Manuel B. Soriano. Former UMay President 1979-1981. Kamag-anak namin yan Mayayaman yan Yung Sorianong sa Cebu na
naging agila. May kinasari ng Sinopotal Mindanao, ang bahay ay gripo ay ginto. Mga Sambagas Corporation, mga Soriano yan eh. Nung ugatin mo, mga Soriano, galing sa isang marayamang angkan. Ng tatay ko po, nang umarib ng Iglesia ng Diyos, itinakwil ng kanyang mga kapatid, mga magulang. Naging baliwala siya. Kasi mga Katoliko sila, ang mga pinsan kumpare, 5 yata o 6. Mga tiyuing kumpare, marami rin. Pamilyang Katoliko ang aking ama na umaanib sa Iglesia ng Diyos way back 1932, 34, di ko na po matandaan ang saktong date. Tinakwil siya ng kanyang mga kamag-anak na mayayaman, so nag-umpisa po siya sa isang buhay na sarili na mahirap lang. Naging professor siya ng military scientist and tactics sa UP. Diyan po sa UP Diliman. Yun po ang aking ama dyan. Sa panahon ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos isa po siya ay tumakbo sa batalyon o company. Ngayon, yung aking ama po ay naging isang superintendent ng AOM company. Sarili niya pong buhay. Mahirap lang kami. Hindi naman kami pobre, pero pobreng-pobreng namamalimos. Mahirap lang kami. Nang dumating ang gera ng Hapon, ang tatay ko po ay naging manager ng Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH, sa Philippine General Hospital at sa San Lazaro. Nakita ko sa karanasan ng buhay na ang aking ama ay nagbalik sa Diyos at ang aking ina. Hindi napabayaan ang aming pamilya na kahit sa panahon ng hapon na walang makain. Sobra ang aming pagkain sa panahon ng hapon. Kasi yung bakery na pinamahalaan ng aking ama, siya ang nagsusupply ng tinapay. Lahat ng tinapay si PGH sa San Lazaro Hospital. Pinakamatandang hospital sa Pilipinas yan. Kaya yung isipin mo, tama ang sabi ng Diyos, sabi ni David. Na naging bata ako, matanda na ako, at sabi ni David, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Mula sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa akin, ang aking mga anak at mga apo ngayon, awa ng Diyos, wala naman akong nagpapalimos ng tinapay. Meron kaming mga makakain na galing sa mabuting paraan ng hanap buhay. At hanggang ngayon, nakaka-maintain po tayo ng negosyo dyan sa Pilipinas. May negosyo tayo dyan. Sa Singapore, may negosyo tayo dyan. Sa Amerika, may negosyo tayo dyan. Negosyo. Dito sa Brazil, mayroon tayong negosyo. Kung ating pong kakainin lang, sa rob naman po. Kaya lang ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa sa gawain ng paglaganap ng ebanghelyo. Pero, yung kakainin mo lang magpapalimos ka, kung may tiwala ka sa Diyos. Kung inuna mo ang Diyos, hindi ka magpapalimos. Kung ibon nga, sabi ni Kristo, kung di man lang tatanim ikaw pa ba, tanim ka naman Sabi ko nga sa mga kapatid sa iglesia, bumili lang kayo ng paso, wala kayong lupa. Bumili ka ng paso, malaki-laki na kaunti. Doon mo ilagay ang mga pinagdagan ng gulay, pinagkalisisan mo ng mga isda, lagay mo doon. Tapos papag natunaw na yon, taniman mo ng sili, taniman mo ng bubuyas, taniman mo ng bawang, taniman mo ng spinach, ay paso lang, ay makakakain ka. Yung ibon di nagtatanim yun Pero pinakakain ng Diyos yun Ikaw pa, pwede kang mabubuhay magtanim. Kahit kang wala kang lupa. Nung nandiyan po ako sa Apalit, yung pinaka aking rooftop, nilagyan ko ng hardin dun Kaya nakakain ako ng kamatis.
sibuyas, pechay. Nakakain ako ng sili. Meron. Yung mga ibon, hindi nga nagtatanim, pinakakain ng Diyos. Ikaw pa, hindi pa pakainin. Yung pagdadamit naman, Solomon nga hindi nakadabit ng damit ng mga maliryo sa parang Hindi ba kaya bigyan Diyos ng mga bagay na ito? Ang hinihingi ng Diyos, hanapin mo muna siya. Ang kanyang katwiran, yung kanyang kaharian. Lahat ng bagay ay dadagdag bibigay sa iyo. Huwag ka mag-alala kapatid. Kahit saan kang panig ng mundo, pag hinahanap mo ang Diyos, makikita ka niya. Basahin natin ang 14:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi ng kanyang puso, walang Diyos. Sila'y napapahamak. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Tita nyo? Ikaw maghahanap ka ng Diyos. Makikita mo siya, hinahanap pa rin niya Sa maraming tao dito sa lupa, may maraming nagsasabing walang Diyos. Mayroon nagsasabing may Diyos. Pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Mayroon naman nagpapunwari lang. 1:16, pakinggan nyo ang sabi ng Tito. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakilala sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibas ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Nakita niyo mga kapatid, meron, may naniniwala sa Diyos. Meron naman naniniwala, may hindi sumusunod. Meron naman napapanggap lang mga impostor. Napapanggap sila na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang mga maraming tao ngayon Palibas ay mga malulupit, mga masuwayin, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan ang mga tao ngayon sa panahon ngayon. Pero hindi talaga naghahanap ng Diyos. Pero kung talaga naghahanap pa talaga ng Diyos, sa mabibigo. Kasi hinuha ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit ng 14 ng 2 ng awit. Upang tingnan kung sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Pagka naghahanap ka pala, hinahanap ka na niya, huwag ka mag-alala kapatid. Makita ng Diyos na inahanap mo siya, hindi ka mabibigo. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Naghahanap ka talaga ng tunay na Diyos, makakasumpong ka kapatid. Nakindi ka na sa dating daan. Kasi kung iba ka naman makikinig, hindi naman tinuturo ito Ang tinuturo yun din. Si Manalo Anghel, ang sa iglesia totoo, si Kristo ang tao at abuloy. Paggawa ng kapilya, yun ang ulit-ulit na inuulit-ulit yun. Miski sa pasugo, yun ang mababasa mo. No? Pero, ganoon sa Basista, sa sa Katoliko, hindi iniliwanag ito isa-isa Yan ang mga gusto kong maibigay sa inyo, mga kababayan, na kaalamang nasa Biblia. Kung papaano pinagdudugtong-dugtong yung mga aral ni Kristo para makita mo ang pasimula ng katapusan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, sa umpisa, hahanapin mo na ang Diyos, hahanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang kanyang mga bagay na ito'y dadagdag sa inyo. Ito ngayon. Basahin natin ang 6:9 ng Mateo, kapatid na Daniel. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sabahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano ang langit ay gayon din naman
sa lupa. O pakinggan niyo mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nag-uumpisa siyang mangaral sa mga alagad ng una. Manalangin kayo ganito. Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Tingnan nyo. Sa din yan, kapatid na Daniel. Ang panalangin nila, dumating nawa ang kaharian mo. Ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, ano ngayon ang sinabi ni Kristo? Sa 6:33 naman tayo. Dadapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at sa lahat ng mga bagay sa ito ay pawang idaragdag sa inyo. So sa umpisa, pinalalangin nila, dumating nawa ang kaharian mo. Nangangaral siya, pagkaraan ng ilang panahon, sinabi niya ngayon sa banda huli, hanapin muna ninyo ang kaniharian ang kanyang katwiran. Ang ibig sabihin, dumating na. Papahanap pa naman kung di pa dumarating. O di ba logic 'yon, no, mga kapatid na Daniel, logic. Ano po ang hanapin kung hindi pa dumarating? Kaya po pinapahanap ng kung dumating na. Kaya pinapahanap dumating na. Kaya lang di man naiintindihan ng tao kung anong kaharian na nahahanapin na dumating na. Basahin natin ang 17 ng Lucas. Versikulo 20. At palibhas ay tinanong siya ng mga Parisiseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot nila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na magpapakikita. Ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ninyo. Ayon, hindi naman pala yan Hindi naman pala yan isang partilyong bababa na makikita mo. Isang palasyong kaharian ng Diyos ng bababa, kagaya ng pag-asa ng Kibuloy na bumaba na daw ang kaharian ng Diyos sa Davao. Kaya na doon na ngayon. Akjis, apas paus Davao. Davao na raw, nandun na raw ang bawong Jerusalem. Ganyan ang kasupido ang aral ni Kristo, sabi ni Kristo. Nung itinanong sa kanya ng mga Pariseyo, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Pinalalangin nila, Ama namin na sa langit ka, dumating nawa ang kaharian mo. Aba, ang mga Katoliko, mag-isipeo. Hanggang ngayon na panalangin, dumating nawa ang kaharian mo. Ay bay, ano ka ba? Pinahanap nga niya, tapos papapanalangin pa, dumating. Dumating na yon. Kaya yung tanungin siya ng Pariseo, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? At sinagot niya sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na pagkikita. At sasabihin ng mga tao, narito o nariyan o nasa Davao o nasa Roma, hindi yun. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Yan ang kaharian ng Diyos. Dumating na, darating sa iyo, sa loob mo, darating yan. Saan sa loob mo? 3:15 ng Kolosas, pakinggan nyo. At naghahari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diay tinawag di man kayo ng isang katawan, at kayo'y magiging mapagpasalamat. Nakita nyo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo saan? Maghari sa inyong mga puso ang kaharian, ang kapayapaan ni Kristo. Nasa puso yan. Diyan makikita. Mararanasan mo ang pinaghaharian ka na ng Diyos. Kung dumating na ang kaharian ng Diyos, nasumpungan mo na, makikita mo at mararamdaman mo sa puso mo. Kapatid,
Tinuturo ba ng Katolika? Hindi nga eh. Hanggang ngayon palalangin na, dumating na ang kaharian mo. Dumating ka pa, kuulin na ulit. Ha? Aalis na ulit sa mundo ang kaharian ng Diyos. Palapit na. Mga taxi kayo, dumating na ang kaharian mo. In heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as is that the earth is does not come, which means automatically that the will of the Father in heaven is not being done on earth now among the Catholic. I'm sorry for the declaration. Is that's really biblical? Kung hanggang ngayon ay pinalalangin ng Katoliko na dumating nawa ang kaharian mo, ikaw ang testigo. Hanggang ngayon, hindi ka pa pinaghaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi mo pa ginagawa ang kalooban ng Diyos. Di pa. Kaya sabi, dumating nawa ang kaharian mo, pagating, sundin ang kalooban mo. Paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya dito pa lang sa lupa, dapat nang maganap ang kalooban ng Diyos. Kailang magaganap yon pag dumating ang kaharian ng Diyos. Dumating na ba? Dumating na, nasupungan muna. Ha? Hindi yung dating palasyo, yung magkatayuan ng isang palasyo sa Mindanao at yun ang kaharian ng Diyos. Hindi yan. Katangahan yan sa Biblia, mga kababayan, katarantaduhan yan. Sabi, nagbabulagan sa Brother Heli, hindi mura yun. Ang katarantaduhan ay pagkataranta yun, galing sa salitang Espanyol, kataranta. Nalito, na-confuse, nataranta. Natarantado. Ay tarantadong pastor na tatataranta, hindi alam ang aral ni Cristo na tataranta sa kabibilang ng ikapo. Hindi nila ipinapaliwanag ito. Mga kababayan ko, huwag kayo magalit sa akin. Tingnan nyo, hindi mura yung tatarantado eh. Sabi, sa UP Dictionary, Filipino kapatid na Daniel, ito po ang sabi, tarantado, walang prinsipyo o pagkaatubili, moral. May masamang gawain o pag-aasal. Ang ugat po niyan, Espanyol, atarantado. Tarantado, Espanyol, atarantado. Walang prinsipyo o patubiling moral. May masamang gawain o pag-aasal. Pag ministro ay tarantado, talagang lahat ng akay mo maliligaw. Hanggang ngayon, sa langin dalangin, dumating naman ang kaharian, dumating. Ano bang kuhuli na ang kaharian pagdating Kristo, tapos pagdating kay ano ka ba naman hanggang ngayon dumating pa ibig sabihin ikaw ang saksi hanggang ngayon di pa dumarating sa pagkahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari sa puso ng tao ng kaharian ng Diyos. Sa kalagay doon sa original na salitang ginamit sa wikang Grego ng salitang Basilia, yung Greek. Basilia, the property royalty that is abstractly ruled. Paghahari, rule or peace of Christ's reign of rule in your heart. Basilia. At isa pang pinanggalingan salita niyan ay Basilion. Basilius, which means of the bastion of power sovereign. Relatively or figuratively king. Kaya yan ang tinutukoy na kaharian, mga kapatid. Hindi tayo asa na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit darating dito sa lupa. Ano yan? Maring aral yan ni Kibuloy. Pasensya ka na mga Kibuloy niyan sa mga Bisaya. Nanadaya kayo Hindi totoo na ang kaharian ng Diyos ay dinala dito sa lupa. Paano natin ang kaharian ay lupa ito ay isusunugin? Kaya na sabi ni Kibuloy, hindi daw susunugin. Kanina maniwala kay Kibuloy o sa Diyos?
susunugin nito eh. Sabi ni Kristo, ang langit at lupa ay hindi salita ko, hindi nila lilipas. Ngayon, ang kaharian ng Diyos sa langit, yun lang ang susunugin. Yun lang ang hindi mapaparang. Paano ngayon dating ang kaharian ng sa lupa? Basahin natin ay maghanap ng katotohanan kapatid. Tingnan nyo, hindi kayo po mismo ay makakaral at tuturuan ng Diyos ay maiintindihan ko sa sabihin, hindi ako magtuturo, kayo ang tuturuan nyo. Sa Hebreo 12 versikulo 26, pakinggan nyo ang nakasulat na ang tinig na yaon ay magpapayanig noon ng lupa. Datapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinagkakahulugan ang pag-alis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga gawagay na ginawa upang malagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagtanggap ng isang kaharian, hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito na makapaghahandog tayo ng may paggalang at katakutan nagpaglilingkod sa nakakalugod sa Diyos. Amen. Ayan, ang liwanag yun, paliwanag ng mga apostol. Huwag kayo maniwala sa paliwanag ni Kay Buloy. Maliligaw kayo sa Bisaya. Ay kakaawa. Mga Ilocano pa. No? Kakaasi. Ano ba sa Bisaya? Kakaawa. Nakakalooy. Nakakalolooy. Makalooy. Makalooy kayo. Tingnan mo. Bisaya. Nadaya kayo na ang mundo ay hindi na daw mahugunaw. Pakinggan nyo, hindi Chismis at Kubuloy. Yung kaharian ng Diyos sa kaharian niya daw, dinala sa lupa, sa Davao. Hindi ito paninira. Kahayag to ng turo ka dito na sa YouTube. Na mahugunaw ang mundo, sabi. Hindi na daw mahugunaw ang mundo, sabi niya. Sa Biblia, ang mundo mayayanig at mayayanig aalsin. Babalikan natin si Pablo. Mas katiwala si Pablo kaysa dito sa mga ngaral na ito sa Davao. Magtiwala kayo kay Pablo, magtiwala kay Kristo, magtiwala kayo sa Pedro. Pero wag dito, maliligo kayo. Basahin natin 12:26. Ang tinig na yon naon ay nagpayinig noon sa lupa. Sa panahon ni Noe. Sabi ni Heber. Nanonood ng mga lindol na malalakas. Datapot kayo ngayon, sabi niya. Nangako siya. Minsan pa, yayanagin ko ang di lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa ay yayanagin, ay pinahuhulugan ng ang pag-alis niyang mga bagay na niyanig. Ang niyayanig ng Diyos, aalisin niya yan. Gaya ng mga bagay na ginawa, ganan sa lupa upang mamalagi ang hindi nayanig. Hindi nayanig ngayon. Kaya't pagkatanggap ng isang kahari ang hindi magagalaw. Yun yung bagay na yung paraiso. Yung ang kaharian ni Kristo, hindi magagalaw yun. Walang makakainig yun. Yun yung ipinangako niya nung sa mga nakaw sa cross. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot niya, kasasamahin kita sa paraiso. Yung paraiso, yun ay nasa ikatlong langit. Nasa pinakamataas na langit, nasa third heaven. Yun ang isang kahariang hindi mayayanig. Doon tayo dadalhin. Hindi dadalhin di sa lupa yon. Yung maliligtas dito sa lupa, doon dadalhin. 17:24 ng 1.
Basahin niyo, tingnan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, iibig kong saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bagong natatag ang sanglibutan. Tingnan nyo, bago pa natatag ang mundo, meron ng lugar kung nasaan ang Panginoong Jesus bilang anak ng Ama. Nandito siya sa lupa, bago siya umalis, nanalangin siya sa Ama. Naalala niya ang unang Kristiyano na pinag-uusig, naalala niya na pinagpapatay ang kanyang mga lingkod. Nanalangin siya sa Ama, Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko. Kung nasaan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko sa paraiso yon. Yun ang kaharian ng Kristo, yung Kristo. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay sa akin, sapagkat ako'y inibig bagong natatag ang sanglibutan. Bago pa na ang sanglibutan, ang universo, ang mundo, mayroon ng kaharian ng Diyos. Nandun na ang kanyang ama na kanyang anak na si Jesus, na bago nagkaroon taon yun, yung kaharian ng Diyos, yun ang paraiso, yun yung ang hindi magagalaw, hindi mayayanig. Pero ang mundo, ang langit at ang lupa ay magagalaw, mayayanig, na ang kahulugan, ang sabi ni Pablo, itong pinakakahulugan na pag-aalis ng mga bagay na niyanig upang mamalagi yung mga bagay na ito na hindi yaninig. Yan. Para ngayon paniwalaan mo na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, hindi na dito sa lupa. Malaking kahangalan yan. Basahin natin ang official website ni Kibuloy. Kapatid na Daniel, this is the New Jerusalem. But our mother is the New Jerusalem that comes from above. It is the kingdom of God with the Spirit that says that thy will done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His New Jerusalem. New Jerusalem is come of the center of the universe. God's throne will move by the third heaven on this earth. Malaking katarantaduhan yan. Yan daw trono ng Diyos na hindi daw makagalaw sa langit sa paraiso, lilipas sa Davao. Katarantaduhan yan. Hindi ko tindigan yan sa Biblia yan, di kibulo yan. Papaputol ako na kanyang kaharian hindi magagalaw Malaking yung trono niya dadalhin siya sa Davao. Na Abu Sayyaf. Diyos ko, patawarin kayo. Sa mga Bisaya, mga kapatid, mga uturan, dili ka mo maniwala. Makaluoy. Nakakaawa kayo, paniniwala kayo sa salitang ni Kibuloy niyan. Dr. Kibuloy, balik isto. Pinalangin na mga ng una ng kaharian sa lupa. Halika, ang kaharian, hindi yung kaharian na parang palasyo o parang mga kastilyo. Hindi yun. Hindi. Ang kaharian, yung tinanong ni Lucas, later tinanong ng mga Parisiseyo, kailan dati ang kaharian mo? Pinalangin nga nila Kaya sabi ni Diyos, sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na nagpikikita. May sasabihin ng mga tao, narito, nariyan, natita. Kung hindi ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Basahin nga natin sa wika ng 17:21 lang. Sa Bisaya, og dili sabihin niyon, anhi dinhi, kung anatuat dito, kay aniya karon ang gihasan kaharian sa Diyos, anaa ka ninyo. Ni Eresabian, o ang ganyani, o atike, yung kainan, uling, o ni ingkariharian Diyos at itiyo Diyos. Ket tetendian, met, ket kunwara adoy, ay wala injay, da adoy, di kapagarian di Diyos, aday itiya ay Diyos. Ni sinda magsabi, uya digdi, diya,
huli uya ay kaharian ng Diyos na sa tangnang yan dindo. Kung hindi sila magsili, yari diri. Hindi yaya nadiyo, yara kayari kayon. Ginanaharian sa Diyos. Yari ito nga ninyo. Tingnan nyo, nasa loob ninyo, nasa puso yun. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, maghahari ang Diyos sa iyo. Kaya pag Katoliko ka, hanggang ngayon mananalangin ka, dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin ng kaharian ngayon, hindi mo pa alam ang kaharian ng Diyos. Sa hindi tinuro sa iyo ng pare, ang panalangin mo, dumating nawa ang kaharian mo. Saan dating? Dito sa mundo, sa Davao, sa Roma, yung ba? Hindi. Paghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, ang sabi ng kasulatan. Yan ang punto niyan Napakatinding pagkaligaw ng mga reliyon dyan. Akala nila ang paghahari ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, pinapanalangin niya dumating. Ang pinalangin, hanapin, ay yung central sa diliman. Hindi yan. Ang kaharian ng Diyos ay yung paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Yan ang pag-aaral natin bukas kung paano ang naghahari ng Diyos sa puso ng tao. Para mapatunayan mo, nasa inyo na, nakarating na sa iyo ang paghahari ng Diyos. Bahagi ka na ng kaharian. At kapag nasumpungan mo na ang kaharian ng Diyos, huwag ka na mag-alala sa pagkain, sa pag-inom, sa yung mga kapatid natin, iglesia ng kapatid namin, sinasabihan ko, huwag kayong malungkot kung wala kayong pagkain, tumawag lang kayo. May kapatirang magpapakain sa inyo. Kung yun ng ibon ay pinapakain ng Diyos, tayo papakainin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, walang mamamatay na gutom sa kaalib na iglesia ng Diyos. Walang mawawalang ng damit. Meron tayong kapatirang inutusan ng aral ng Diyos na magmahal sa kapwa. Magpakain sa gutom, magpainom sa uhaw, at magpadamit sa hubad. Kaya wala mo tayong oras. Kapatid na Daniel, siguro kailangan basahin na natin yung mga komentaryo, mga tanong ng mga nakapakinig. Hello, brothers and sisters. Maraming salamat at sa muling pakikinig ng Mass Indoctrination dito sa Biblia ang Sasagot. And please forget to subscribe and share this video. Thanks for watching.